Good morning po, TGM Dasma. Ayan, sige. Let's all stand up po. Sino po dito may daladalang pasasalamat para sa Panginoon? Amen? Naniniwala po ako na ang bawat isa po ay may pusong punong-puno ng pasasalamat at may pusong punong-puno ng pag-ibig sa Panginoon ngayong araw. Amen po ba? Kaya excited na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Excited na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Ayan. So, before we start po, taas po natin ating mga kamay dahil tayo po ay mananalangin. Lord God, we praise you, we magnify you, we glorify you in this place. Panginoon, wala kaming ibang itinataas kundi ang pangalan mo lamang. Panginoon, maraming salamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong privilege, Panginoon, na magpuri sa iyo. At Panginoon, nung malapit kami sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon. Siyasatin mo ang bawat puso namin, Lord. Nagpapalinis kami sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo kami sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng mga naisip na sabi at nagawa namin, Lord, na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, patawad. And Lord God, we ask, Lord, for your presence. Lord God, we ask for your Holy Spirit, move in our midst, God, move in this place, Lord. At Panginoon, ikaw lang ang aming pinupuri, ikaw lang ang aming sinasamba, dinadakila. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Ngayon, Lord, wala kang ibang gagawin kundi purihin, sambahin, at pasalamatan ka. Kaya pwede mo bang ibalak mo ang mga kamay niya para sa Panginoon? Wandering into the night, wanting a place to hide is where it's that road.
is sovereign. Praise just to reign. Praise just to rose and defeated and grave. Praise just to faithful. Praise just to true. Praise just is nobody greater than you. Praise just to sovereign. Praise just to reign. Praise just to rose and defeated and grave. Praise just to faithful. Praise just to true. Praise just is nobody greater than you. Praise just to sovereign. Praise just to reign. Praise just to rose and defeated and grave. Praise just to faithful. Praise just to true. Praise just is nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my Because you deserve it, God. You deserve it, Jesus. Lord, gusto ko lang namin pasalamatan, Panginoon, at purihin ngayong araw na ito. And you know, church, something powerful happens when we praise the name of the Lord. Kahit hindi man okay ang sitwasyon mo, and even in the midst of our challenges. Kaya tulad ng sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa Luke 1 verse 37, ang sabi ng Panginoon, for no word from God will ever fail. Hallelujah. Hallelujah. Naniniwala po ba tayo sa kapangyarihan ng Panginoon? And the same God that created the heavens and the earth, the same God that parted the oceans for Moses, and the same God that raised Jesus from death is the same God that you're worshiping right now. Amen po ba? Kaya huwag kang mahihiya. Naibigay ang best mo sa Panginoon. Kasi nag-best na para sa'yo. Hallelujah! Jesus, we praise you. Hallelujah. Calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I know that you will do the same thing for me.
rest upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your You heard your children now. You heard your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then. You will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same
Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus! We worship you in this place, oh Lord God. Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus! Oh, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Dapat kami sambahin Panginoong Jesus. Hallelujah! Dahil ikaw yung matapat naming Diyos, Panginoon Lord God, na hindi nagkukulang. Hallelujah! Hallelujah! Oh Lord God, tanggapin mo kami mga papuri, pagsamba sa iyo, Panginoon. Yung pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, binibigay namin sa iyo ang lahat ng luwalhati. Dahil ikaw lamang ang Diyos ang narapat kasambahin, Panginoon Lord God. Dakila ka sa aming buhay, Panginoon. Lord, ikaw yung matapat naming Diyos, Panginoon Lord God. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang mga papuri, pagsamba namin sa iyo, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God. Dahil ikaw yung matapat namin Diyos, kahit hindi kami matapat sa iyo, Panginoon. Ikaw yung namin Diyos, Lord God. Salamat dahil patuloy mo kami kinahabagaan, Panginoon. Sa kabila ng aming pagkukulang, mga weaknesses, Lord God, sa iyo. Andiyan ka pa rin, Panginoon. Andiyan ka pa rin, Panginoon. Hindi mo kami pinagsasawaan, O Diyos, Lord God, nakalingain. At Panginoon, sa umagang ito, Lord God, kami po ay nagpapakulababa sa iyo, Panginoon. Binababa namin ang mga sarili, O Diyos, Lord. Salamat dahil pinatikim mo sa amin ang buhay, Panginoon Diyos. Without you, Panginoon, Lord God, hindi kami nag-exist, Panginoon, Lord God. Salamat sa iyo, Ama. Salamat, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang pinakapataas naming papuri. Pagsamba. Ikaw ang dapat napanggap ng mga palakpak nito. Ikaw ang may taas. Kami ay may baba. Ito, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon, Lord God. Nandito kami, Panginoon, upang sambahin ka, papurihan sa lugar na ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige, good morning po. At bago po tayo Ako po si Ate Edith. Ako ay head ng Outreach Ministry at kami po sa araw na ito ay may ginaganap na ministry fair. So sa ngayon po ay ini-invite namin ang lahat na mag-involve sa outreach dahil ito po ay mandated ng ating Panginoon na maibahagi ang good news. So kayo po ay iniimbitahan namin, mayroon po kaming visitation team, mayroon din kaming evangelism at mayroon pa kaming care group. Pwede rin kayo ma-involve kahit isang once a week pwede naman. So tumugon po tayo dahil ito po ay ikaka-glorify ng ating Panginoon. We stand, we go, and we reach out. TGA and Dasma Outreach Department! And we're inviting you to dance ministry. Are you ready to face the challenge? In a city of champions, there are moments that test everything. For days, they pushed the limits of mind and body. This was not a practice run. Witness the sweat, the spirit. This is the ultimate showcase of talent,
teamwork, and the uplifting pursuit of victory. See the legend, TGM Dasma Men's Sports Festival. Coming soon. Ayan. Okay. Ayan, good morning po muli sa bawat isa, no? Kumusta po ang bawat isa? Mukhang hello. Ayan. Mukhang maraming asin sa umagang ito. Maraming lusaw, no? Maraming yelo, no? Anyway, papasalamat tayo sa Panginoon muli na tayo ay dinako ng Panginoon kahit bumabagyo. Amen ba doon? Amen. At alam nyo ba, kapag ikaw ay nagpupumilit, walang humaharang sa iyo kahit bagyo, no? Lalong doon nalulugod ang Panginoon. No? Yung sinisiksik mo ang iyong sarili sa Kanya. Kahit masarap matulog sa panahon ito, no? Pero pinili mo na ikaw ay makarating dito. Amen. At tayo naniniwala, lalong nalulugod ang Panginoon doon sa ganoong attitude. Okay, so good morning muli sa bawat isa. And sabi mo nga katabi mo, good day. Good day. Yeah, good day. Alam niyo ba yon? Ayan, hindi kayo nanonood, no? Yun ang palaging sinasabi ni Manong Matmat. Yan. Good day. Happy day pala, happy day. Happy day. Mali ako. Bawal magkamali. Yeah. Good morning muli. And are you excited to hear the Word of God? Amen. Ako muli ay excited, no, na mag-share ng kanyang mensahe sa bawat isa sa atin, no? And I believe kakausapin tayo ng Panginoon sa umagang ito. Amen ba? So, let us prepare our hearts na maging receptive, no, ang ating isipan na maging attentive sa salita ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka matulog, no? Kasi masarap matulog ngayon. Tapikin mo, no? Pwede mong kurutin pag naghihilik na. Okay, so let's start the message of the Lord, no? Let's watch this very short video. Yan. Nag-wrestling, dalawang bata, no? Isang disabled, tsaka isang able na bata, no? And sa umpisa pa lang, halatang obvious na kung sino mananalo, no? Halata na obvious pa. Pero itong able na boy, no? He allowed his opponent to win the match, no? Why? Kasi gusto niyang mapasaya, no? Yung bata na disabled. And ano ba relasyon sa mensahe ng Panginoon? Ganon din ang Diyos sa atin, gusto niyan tayo ay manalo sa buhay. No? Our battles in life, gusto nang manalo na maging victorious tayo. No? Gusto niya tayong pagpalain. Yun po ang katotohanan sa kanyang mga anak. Gusto niya tayong manalo sa buhay. And yun po, pag-usapan natin sa umagang ito. And our text can be found in Genesis. Yan. Lalabas din yan.
Genesis chapter 32, verse 24, 28, and 29. Sabi dito, so Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. And verse 28, then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. And in verse 29, Jacob said, please tell me your name. But he replied, why do you ask my name? Then he blessed him there. Tayo muna manalangin. Lord, Father God, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga ito, Panginoon, Lord God. Araw na ito, Panginoon, na niloob mo kami na makarating dito, Panginoon, Lord God, upang ikaw ay masamba at madakila ang iyong pangalan sa lugar dito. Gusto namin ma-bless ang iyong pangalan, Panginoon, Lord God. And today, Panginoon, we ask, Panginoon, Lord God, please do change us into a better person, Panginoon, through your word, through your living word, Panginoon, Lord God. Lord, encourage us today and strengthen our faith, Panginoon. We commit to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin, Panginoon. And bilang background po, are you familiar with the story of Jacob, no? Si Jacob, ito po ay dinisib niya ang kanyang kambal na si Esau, no? Hindi doon sa kanto na Esau, no? Yung meron siyang kambal, dinisib niya at nakuha niya yung birthright, no? Na dapat na blessing para kay Esau, pero nakuha ni Jacob. So ginawa ng kanyang magulang si Isaac, no? Pinaalis mo na sa malayo sa kanyang kamag-anak si Laban. Yan, Laban. Sa Padan Aram, which now the present day Syria, no, sa malayo, and doon siya pinagpala ng ating Panginoong Diyos, no, nagkaroon siya ng maraming ari-arian, doon siya nagkaasawa, nagkaanak, and dumating yung panahon na siya ay babalik na sa kanyang pamilya. And dala niya ang kanyang buong pamilya, lahat ng ari-arian, and nung siya ay pa-uwi na, nalaman ni Esau na siya ay babalik na. So ginawa ni Esau, siya ay sasalubungin at may dalang 400 na kanyang katauhan. At si Jacob, nung nalaman na sasalubungin siya, ito ay natakot. So yung ginawa ni Jacob, pinauna niya muna ang kanyang mga ari-arian, pati ang kanyang pamilya. So dumating sa verse 24, so Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. Yan. The title of the message today is, Wrestling for the Blessing. Sa title pa lang, ang goal ng wrestler is to win the battle. No? Why? Kasi meron siyang goal na mapasa kanya ang blessing ng Panginoon. Okay? Sa Tagalog, pakikipagbuno para makamtan ang pagpapala. Okay? So, lessons to learn, meron tayong SSS. Yan, 3 S. And una is, what's that? Yan, struggles. Yan. Sabi mo sa katabi mo, struggles. Yan, struggles. Alam niyo po na salubong ko si Dodong, sabi niya, Kuya Sen, di naman struggle yan eh. Sa amon, sa Bisaya, struggle man yan. Sabi mo, katabi, struggle pala yun. Struggle pala yan. Ayan. Una, struggle. No? Balik tayo sa ating text in verse 24. So Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. Alam niyo po, ang Bible is full of valuable treasures. No? Hindi isinulat ito para lang, wala, ang Diyos ay nag-wrestling lang kay Jacob. No? Merong spiritual significance ito. No? Bakit nangyari ito? Para pwede nating imina at magamit natin sa ating buhay. No? Merong spiritual meaning ito, no? At yun, we will going to dissect the Word of God, no? Himay-himayin natin ano ba ibig sabihin nun upang mapakinabangan natin sa panahon natin. At sabi dito, Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. Sino ba itong man na ito? Sino ba itong mysterious man na ito? And ni-reveal kung sino itong man in verse 28 and 30. Sabi nito, then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans. No? Itong man pala to, mysterious man, is God Himself. No? Na katawang tao, nag-incarnate. And sabi namang Bible scholars, ito daw ay si Jesus Christ in the Old Testament. No? And
Sabi dito ni Jacob, I saw God face to face. So itong mysterious man na to is God Himself na nag-incarnate, no? And sabi dito, wrestled. And that means struggled, no? Struggle. Yeah. Nag-struggled with God. Ano ba ibig sabihin ng struggled with God? Medyo delay yung mahina yung natin. Yeah. Struggled. Ano ba ibig sabihin ng struggled with God, no? Ayan. Ito po yung mga spiritual struggles natin in life. No? Ano ba yung mga spiritual struggles? No? Alam niyo po, kahit si Jacob, kahit palagi niyang na-encounter ang Diyos, no? Nagkaroon pa rin siya ng spiritual struggle. No? Ganon din ang mga disciples ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon din ng spiritual struggles. And tayo din, tayo mga Christians, nagkakaroon pa rin tayo ng struggles, no, sa ating spiritual life, no. Una, ano ba yung FUD? Ito po yung ini-spread ng kaaway upang tayo ay matakot sa buhay, no. Upang hindi tayo makabubon, no. Ito ang ini-spread ng kaaway sa bawat mananampalataya, no. And una, fear, no. Sabi in Matthew chapter 14 verse 30, but when he saw the wind, he was afraid. Lord, save me. No? Ito po yung si Peter at mga disciples nung sila ay nasa bangka, no? At madaling araw ang ating Panginoong Hesus ay naglalakad sa tubig, sila ay natakot. Wow. Tingnan po natin, no? Itong mga disciples na to, they have witnessed the miracles of Jesus Christ. Tama? At tinitingala natin sina Peter, na matatag at matatag ang kanilang pananampalataya, no? Pero ito, no, natakot sila. Kaya sabi ng mga ng ating Panginoong Hesus, no, huwag kayong matakot, ako ito. So sabi ni Peter, Lord, kung ikaw yan, sabihin mo na pupunta ako sa iyo. Sabi ng ating Panginoon, come, no. Kaya si Peter naglakad, no, sa tubig, then nung merong waves, no, si Peter ay natakot, no. It symbolizes our storms in life, no, mga problema sa buhay. And wow, sabi ko, Peter, naka-experience din ng takot in life. Wow. They have witnessed the miracles of Jesus Christ, no. At kasama nila ang Panginoon araw-araw. Physically, kasama nila ang Panginoon. Pero sila, naka-experience din ng takot in life, no? And sabi ko, how much more sa atin? Dumating din ba sa buhay nyo na natakot din kayo? Amen. Akala ko ako lang. Wow. May experience din natin yan, no? Pangalawa, uncertainty, no? Ano ba ibig sabihin ng uncertainty? Ito po yung mga worries in life, no? Uncertainty, anxiety, no? Makaka-experience pa rin tayo, no? Ayan, in 1 Peter chapter 5 verse 7, ito muli, no? Ina-address ni Peter sa mga Kristiyano, no? Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Alam na alam ng Diyos na ang kanyang mga anak ay makaka-encounter din ng anxieties in life, no? Kaya isinulat yan, no? Why? Kasi sina Peter din naka-experience ng anxiety in life. Alam niyo po, no? Kaming mag-asawa, dalawa na lang kami sa bahay, no? Kasi yung tatlo naming anak na babae, may kanya-kanyang asawa na, no? So, wala na sila sa poder namin. At kapag kami ay umakyat sa itaas, sa kanilang kwarto, kami ay nalulungkot, no? Kasi yung dating bahay na maingay, puro halakhak, ngayon ay sobrang tahimik na, no? Kaya nag-uusap kami, pag kumakain kami, sabi nung, kakalungkot naman. So, iniisip namin yung future na namin, no? Sabi namin, paano na pag yung isa ay nawala sa amin, no? Sabi niya, no, pag ako daw na unang namatay, ang problema niya, paano lalabas kasi hindi siya marunong mag-drive. Yun ang problema niya. At kapag siya naman daw ang naunang mamatay, sabi niya sa akin, mag-asawa ka na lang. Sabi sa akin.
Sabi ko naman, ngayon pa. Dapat noon pa. Ngayon pa. No? Meron bang AFAM na babae? Papareserve na sana ako. Ayan. Iniisip na yung future. No? Kahit wala pa naman. No? Pero alam niyo po, yung anxiety, merong positive side din yan. Ayan. Meron yan. Seryoso. No? Kasi nung binasa ni Dodong yan, sabi niya, anxiety. Yeah. Anxiety. Yung mga mabagal ang internet dyan, mamaya nyo na lang itanong sa katabi nyo, ano ibig sabihin nun. Ayan. And, yan, anxiety. Alam nyo po pala, ito yung anxiety, depression, stress. Ito pala ay mental health problem. Worldwide. No? Hindi lang pala basta-basta yan. Maraming nagpapakamatay because of depression, anxiety, and dahil dyan, oops, nawala. Ay, yun yan. 8 million death a year, no? Ang namamatay because of depression, anxiety. Yan. Kaya kung ayaw mong kasama sa 8 million, pag dinadalaw ka ng anxiety, sabihin mo na lang, anxiety. Anxiety. Mabagal. Sunod, doubt. No? In John chapter 20, verse 27, ito si Doubting Thomas. Kilala niyo si Thomas? No? Ito mga disciples ng ating Panginoong Yesus. Kasama ang Panginoon araw-araw. And they have witnessed a lot of miracles na ginawa ng ating Panginoon. Pero dumating pa rin sa punto ng kanilang buhay na nagda-doubt pa rin. And again, how much more sa atin? No? Dadalawin din tayo ng doubt in life. No? Meron akong nakakwentuhan sa kapatiran. Sabi niya, pumapasok pa rin yung doubt daw sa kanya. Paano na pag nawalan siya ng trabaho and paano siya makapag-provide sa kanyang pamilya. No? Pero ang maganda sa kanya, sabi niya, Lord, patawad. Humingi ka agad ng tawad pag pumapasok na yung doubt sa kanya. And may experience din natin yan. Lalo na pag medyo madiin na. Tama? Pag medyo madiin na, Lord, mahal mo ba ako? Parang hindi naman. Parang hindi mo naman sinasagot ang aking panalangin. No? At ang lahat ng to, no? Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. No? Ano ika-counter mo sa doubt? Kailangan maniwala ka lang. No? Kahit sa tingin mo, walang nangyayari. Ilagay mo sa isip mo na, hindi, meron. No? And ang lahat ng ito, no? Yung fear, uncertainty, doubt, ito po ay mga faith in crisis. No? Liligligin ang iyong pananampalataya. Itetest ang iyong pananampalataya. Tatakutin ka ng kaaway. At ilalagay sa iyong isip, sa iyong puso na hindi ka mahal ng Diyos. Pero kabaliktaran yun, yung ini-spread ng kaaway sa atin. No? Faith in crisis, ito po ang mga disciples ni Jesus Christ nung sila ay nasa bangka, no? Sila ay pupunta sa kabilang pampang, sila ay inabot ng unos. No? At sila ay hinahampas ng malalaking alon at sila ay malapit ng lumubog. No? And kaya ginising nila ang ating Panginoong Hesus. No? Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, where is your faith? Where is your faith? No? Muli, ito ay mga disciples ng ating Panginoong Hesus. At di ba tayo, sina James, sina Peter, sina John, tinitingala natin sila na matatatag sa pananampalataya. Wow. Pag sinabi mong Peter, siya yung foundation, siya yung rock, foundation of our faith. No? Pero dumating pa rin na naliglig ang kanilang pananampalataya. Wow. Matetes ang pananampalataya. Sabi ko nga, lalo na tayo. No? Anong gagawin natin? Kailangang kumapit lang. Alam niyo po, that is the beauty of the Bible. No? Hindi itinago na naliglig ang pananampalataya ng mga disciples. Talagang ang Bible is descriptive. Dinedescribe niya kung ano talaga yung nangyari.
no? Na ang mga disciples nag-doubt, anxiety, no? Faith in crisis. That's the beauty of the Bible, no? Hindi sinusugarcoat ang salita ng Diyos. Isinulat kung ano ang totoong nangyari. Why? Mapapakinabangan natin yan, no? Yung na-experience nila, siyempre, dinescribe yan, ipe-prescribe naman sa atin kung ano ang dapat natin gawin. No? Descriptive and prescriptive ang Bible. Anong ibig sabihin ng descriptive? Si Solomon, maraming asawa. No? Dinedescribe kung ano nangyari. Si David, nangalun niya, dinedescribe talaga. Pero, hindi pine-prescribe na gawin mo rin yan. No? That's the beauty of the Bible. Dinedescribe, may naka-encounter sa Peter ng fear. No? Kaya sabi dito, where is your faith? How much more sa atin? No? Liligligin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. And so let's move on, spiritual struggle. And what else? Struggle with God and with humans. No? Ano ba ito? Ito po yung spiritual sa flesh. Ayan, physical struggle. Kasi nandito pa tayo sa mundo, we are prone to temptations pa rin. Amen? Lahat tayo yan. No? Hanggat nandito tayo sa mundo, sa flesh, masusubukan pa rin ang ating katatagan, no? Nakikipagbuno pa rin tayo sa ating flesh. No? And in 1 John chapter 2, verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. For all that is in the world, nasa mundo pa tayo, kapatid. No? Kaya ma-experience pa rin natin yan, lust of the flesh. Ito po si Lit, no? Yan po si Mark Stephen Obiero, no? Napanood ko ang kanyang testimony, no? Kasi sa CCF, merong part doon na magte-testify, no? Napanood ko ang kanyang testimony, siya ay binago ng Diyos, and sabi niya, nag-struggle pa rin ako sa flesh. No? Talagang inaamin naman niya. Pero I thank God, sabi niya, kasi may leader ako na nag-aalaga sa akin. Siya ay leader na rin ngayon ng D-group. No? May hinawakan na siyang small group. At maliban siya ay leader, may nagli-lead pa rin sa kanya. No? Pastor. Kaya nagpasalamat ka. Pero sabi niya, inamin niya na nag-struggle pa rin siya sa flesh. Wow. And tayo lahat, no? Nag-struggle pa rin tayo sa flesh. Kaya dapat bantayan natin ang ating mga sarili. Amen ba doon? Amen. And so let's move on. Struggles. Pag may struggles, no, si Jacob nag-struggle, but meron siyang pinanghawakan na pangako ng Panginoon. No? Kayo ba may pinanghawakan ng pangako ng Diyos? Amen. Kailangan magbasa kayo ng salita ng Diyos para alam nyo, ano ba yung pangako ng Diyos sa akin? Baka hindi nyo alam. No? Mamaya sasabihin ko kung ano yung pinanghawakan kong salita ng Diyos nung ako ay down na down. No? Sabi dito in verse 9, no? Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you said to me, go back to your country and relatives, and I will make you prosper. Ano ba itong promise ng Diyos kay Jacob? No? You said to me, may promise ang Panginoon, I will make you prosper. No? Ibig sabihin, ibe-bless ng Diyos si Jacob. No? At alam nyo ba, itong pangako ng Diyos kay Jacob, pwede nating i-claim yan sa ating buhay. Pwede natin yan. Ano ba ang patunay? No? Sabi dito, binanggit ni Jacob, O God of my father Abraham. No? Kilala nyo ba si Father Abraham? Had 7 children. 7 children had Father Abraham. I am one of them, and so are you. Yeah. Alam nyo ba pala si Abraham po, hindi pala 7 ang kanyang anak. No? Pag binasa mo sa Genesis 25, 8 pala ang kanyang anak. And sons lang yun, di pa yung mga babae. No? Kaya pala pinalitan no, ng 7 para mag-rhyme lang dun sa nursery rhyme. Yeah. May natutunan tayo, no?
Anong connection nito? Si Father Abraham ay siya yung father of faith. No? Meron ka bang pananampalataya? Amen. Parang kalahati lang. Kailangan mo amen. No? Why? Kasi pwede mong i-claim yung blessing kay Jacob. Pwede natin i-claim yan. Ano ang patunay? I will show you the supporting verse. No? Upang ma-claim natin. In Galatians chapter 3, verse 7, understand then that those who have faith are children of Abraham. Wow. Kapag meron kang pananampalataya, yung pangako ni Jacob, binanggit niya, oh, Father, God of my father Abraham. Andun yung susi, andun yung key. Paano natin ma-claim yung blessing, no? Yung promise ng Lord kay Jacob. Pwede natin i-claim yan because of our faith. No? Yun ang gusto ng Diyos, pagpalain ng kanyang mga anak. Of course, pag sinabing pagpapala, hindi lang material na blessing. No? Uunahin ng Diyos yung spiritual blessing. Then, the material blessing, it will just follow. No? Kailangan ayusin mo na ang ating attitude. Malalaman natin. No? Kailangan meron tayong pananampalataya. And what else? Ito po yung pinanghawakan ko, no. In Matthew chapter 7, verse 7, no. Nung ako ay down na down. Wow. Hindi makapag-aral ang aking mga anak. Umiiyak ako sa Panginoon, no. Ask and it will be given to you. No. Alam niyo po, talagang sinagad kami, pinadapa kami, no. And alam niyo, ito yung sinasabi ko sa Panginoon habang ako ay umiiyak na nananalangin. Sabi ko, kinukot ko ito, salita niya, pabalik sa kanya. Kagaya na ginawa ni Jacob kanina, Lord, you who said to me, kinukot niya, pabalik sa Diyos. Ibinabalik niya ang salita ng Diyos sa kanya. Alam niyo ibig sabihin, are you with me? Pwede mong i-quote yan. Kaya mahalaga na meron kang pinanghawakan na salita ng Diyos, ng promise ng Diyos sa iyong buhay. Halimbawa, I will not leave you nor forsake you. Pwede mong ibalik yan. Why? Kasi salita ng Diyos yan. At kapag nagbitaw ng salita ang Diyos, tutuparin niya yan. Why? Kasi hindi siya sinungaling. Amen ba doon? Amen. Kailangan niyang gawin yan. Lahat ng binitawan niyang salita, ano ba yung kanina? Yung lyrics ng kanta kanina. Same God, at saka He will do it. He will do it. Kanyang binitawan na salita. No? Pwede mong i-quote yan. Then, hindi ka agad-agad, binabalik ko sa Kanya yan, Lord, ito yung sabi mo, kayo, humihingi ako sa iyo ngayon. Nagmamakaawa. Then, unti-unti, naranasan namin yung may nagbibigay sa amin na hindi mo naman hinihingi. Naranasan nyo na ba yun? Unexpected blessing. No? Bigla na lang may nagbibigay sa iyo. No? At alam mo na galing sa Diyos yun. Then, unti-unti, yun, hanggang sa ngayon, maganda na yung mga trabaho ng aming mga anak. Yeah. Yun nga lang, malungkot na. Malungkot na. Nadadalawa na lang kami. Anyway, ganun talaga ang buhay. No? You have to accept it. No? May sarili ng generation comes, generation go. No? Kami, pa-exit na, sila, possible na. Okay? So, let's move on. Spiritual transformation. No? Pangalawang S, gusto na yung Diyos, pag na-encounter mo siya, kailangan may pagbabago. No? Merong spiritual transformation. In verse 28, then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel. No? Yung kata kanina, He changed my name. He changed my name. Ano ba ibig sabihin ng Jacob? Sino ba may pangalan na Jacob dito? Yan pala ibig sabihin ng deceiver, cheater. Ang pangit pala, no? Kala mo biblical. Jacob. Kaya pag palitan mo na lang ng Israel. Yeah. In Hebrew word, Sarah is struggle and El is God. No? Which means prevail or overcome. No? Kaya palang Israel, no? Kahit sila ay ginigera, kahit maliit na bansa, napapalibutan ng malalaking bansa, sila ay palaging nananalo.
No? Yung pala ibig sabihin ng Israel, kasi kasama nila ang Diyos. Amen? Amen. At yun ang gusto ng Diyos sa iyong buhay. No? Babaguhin ka. Babaguhin ka pag na-encounter mo ang Diyos. Alam niyo po, nung nasa COG Marilag pa kami, no, merong isa doon na binago ng Panginoong Hesus. No? Siya ay mandurukot dati. No? At siya ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus. No? At siya ay nag-martial. No? Martial. At yung mga kasama niya mandurukot, minsan isang linggo, pumapasok sa church. Pupunta sa church. Hindi para mag-church, pero para mandukot. Kaya hindi lahat ng pumapasok sa church ay mag-church. So, kinausap niya yung kasama, huwag kayo dito, papahuli ko kayo. Kasama niya mandurukot. And what is my point? Pag na-encounter mo ang Panginoong Yesus, meron transformation. Ano man ang background mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Amen. Walang imposible sa ating Panginoong Yesus. Meron transformation. Kaya palapakan natin ang Panginoon. Ayan. And, nawala. Ayan. Merong pagbabago talaga. Halimbawa, si Berto na magnanakaw. Ayan. Si Berto ngayon ay, siyempre, lingkod na ng Diyos. Okay. Sa inyong bang sarili, meron ba kayong napansin na pagbabago nang nakakilala kayo sa ating Panginoong Hesus? Wala sa monitor. Meron pala dun. Sa monitor ang wala. Ayan. Kaya pala, meron pala dun. Ayan. Anyway. Ayan. Meron ba pagbabago sa inyong sarili? Amen ba? Or pareho lang? Pareho lang. Pareho lang? Yeah. Spiritual transformation, no? From deceiver to overcomer. Yeah. And new identity. New identity. Yeah. Merong transformation. Dapat meron. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Imomold yung ating karakter. No? Hindi lang basta-basta na iligtas ka. Gusto niya mabago ang buhay mo. Amen? Ayan. In Acts chapter 13, verse 9, ito po si Paul. No? But Saul was also called Paul, filled with the Holy Spirit. Nung hindi pa nakakilala, hindi pa na-encounter ni Paul ang ating Panginoong Hesus, ang pangalan niya nun ay Saul. No? Ano yung si Saul? Siya ay persecutor, siya ay murderer. No? Pero nung siya ay na-encounter niya ang ating Panginoong Hesus, ang pangalan na niya ngayon ay Paul. And pag binabasa mo ang mga sulat ni Paul, pinapakilala niya ang kanyang sarili, Paul, the servant of God. No? Merong transformation. No? From Saul to murderer, from Saul the murderer to Paul the servant of God. No? Wow. Merong transformation pag na-encounter mo ang ating Panginoong Hesus. Yun po ang nangyari kay Paul. No? What else? Yan. Kilala niyo to? Yan. Siya po ay palaging nananalo sa pageant. No? Ang haba ng buhok. No? Tapos siya ay nagpagupit. No? Sayang, binigay na lang sa akin yung buhok. Haba ng buhok. Ayan, napakinabangan sana. Siya yung kanina. No? Si Mark Stephen Obiero. And napanood ko yung kanyang testimony at siya ay nagka-pamilya na. Kasama niya sa CCF ang kanyang pamilya. Ayan. Wow. Kaya palapakan natin tayo yan. Merong transformation. May pagbabago. No? At siya ay nagpapatotoo. Dati siyang sirena, ngayon Shokoy na. Joke lang. Joke lang. Ano. Dating super sirena, pero ngayon man of God na. And sabi niya dati siyang LGBT.
Yung LGBT, ang meaning na niya ngayon, kinuha ko sa kanyang testimony. LGBT. Ayan. Sabi niya, love God, believe, transform. Wow. Merong transformation talaga eh. At wala nang ibang makapagbago sa buhay ng tao kundi ang Panginoong Hesus lang. Wala nang iba. Ang Panginoong Hesus lang talaga. Kahit anong gawin mo, magbabago na ako. No? Hindi na ako iinom. Alam mo, yung mga iba dito, manginginom. Dati. Pero ngayon, manginginom pa rin ng kape na. Puro kape na. Kaya yung iba nagpapalpitate na yan. So, sabi niya, love God, believe, and transform. Spiritual transformation, of course, may kasama yan. No? Merong kasamang pain yan. And kailangan i-accept mo yung pain na yan. Why? Kasi ibibigay sa iyo ng Diyos for a purpose yan. Hindi basta ibibigay yan para pahirapan ka, kundi merong purpose yan. In verse 25, when the man saw that he could not overpower him, wow, sino ang pwedeng makatalo sa Diyos? Pero hinayaan ng Diyos na manalo siya. Amen? Kasi gusto niyang manalo ka sa buhay. No? He touched the socket of Jacob's hip so that his hip was wrenched. And that is pain. No? Kaya si Jacob, iika-ika. No? Hindi gout yan, kundi na-dislocate ang kanyang tadyang. Yan. And it symbolizes the trials in life. No? Yung pain na yan. Ito yung humbling process ng ating Panginoon. Mayroong purpose yan. No? Para ikaw ay mananatiling humble in life. No? In 2 Corinthians, ang chuchor niya. Sabi ko, nabuhay kayo, no? Buhay na buhay. Ibig sabihin, hindi kayo natutulog. 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, upang hindi ako magmataas, magmalaki, I was given a thorn in the flesh. Di natin alam kung ano yung thorn in the flesh na yan, pero siguradong masakit yan. And what is the purpose? Para hindi siya magmalaki. Manatiling grounded. No? Itong si Paul. Why? Kasi itong si Paul pala, nakarating na sa langit. Nakita niya ang mga inexpressible things na hindi kayang i-express ng bibig ng tao. And upang hindi siya magmalaki, kaya binigyan siya ng sakit. No? And hindi para pahirapan. Ganon din sa ating buhay, kapatid. Pag binibigyan ka ng pagsubok ng Diyos, hindi pa upang ikaw ay pahirapan. Kundi pang-mold ng karakter yan. Upang hindi ikaw magmalaki. Siguro kung ikaw ay binigyan ng maraming pagpapala, pwede kang magmalaki. No? Sigurado wala ka tayo dito. For sure, wala tayo dito. No? Siguro nakabili na kayo ng Porsche. Ano pa yun? Basta, mamahalin. Tuk-tuk. Yan. Merong purpose yan. Bakit binibigay sa atin yung mga pagsubok sa buhay? What else? Ito yung molding process, humbling process ng ating Panginoon. And you have to accept that. Yung mga trials in life, kailangan tanggapin mo ng maluwag sa iyong puso. Why? Kasi pag nire-resist mo yan, lalo kang mahirapan, kapatid. Lalong magtatagal. Pag narinig ng Diyos, pag binibigyan ka ng pagsubok at puro complain ang narinig sa iyo, lalong magtatagal. Lalo kang mahirapan. So you have to accept yung mga trials in life. No? Why? Kasi minomold niya yung karakter. Mas interested ang Diyos sa pag-mold ng karakter kaysa pag-bless sa iyo materially. And if you're willing na dumaan sa proseso ng Diyos, the material blessings, susunod na lang yan. Kahit hindi mo nahihingin sa Diyos. Pag nagpamold ka sa Diyos, it will just follow yung material blessings.
Amen? Amen. Siguro palakpakan natin, Panginoon. Minsan hindi natin maintindihan ang kaparaanan ng Diyos. Pero yan talaga. No? Supply and blessing. Pangatlong S, supply and blessing. Yan. Ito yung gustong-gusto natin pag pinag-uusapan ng blessing. Diba? In verse 29, Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. No? Why do you ask my name? But hindi po dinivulge ng Diyos kung ano ang pangalan ng Diyos. He refused to reveal His name. Bakit kaya? Pero kay Moses, sinabi niya, sabi mo, I am who I am. No? Pero dito, ni-refuse ng Diyos. No? Bakit kaya? Meron pong isang Bible character ulit. No? Nagtanong din ng pangalan ng Diyos. Ito po si Manoah. Kilala niyo si Manoah? No? Taga Manawag. Si Manoah, ito po yung tatay ni Samson. No? Tinanong din niya anong pangalan ng Diyos. And in verse Judges chapter 13, verse 18, "Why do you ask my name?" Same question. Binigay ng Diyos. "Why do you ask my name?" The angel of the Lord replied. No? Itong angel of the Lord, siya rin yan, nagkatawang tao lang. No? It is too wonderful for you to understand. Ano ba ibig sabihin yan? It's beyond human understanding. Hindi mo ma-contain ang kamangha-manghang pangalan ng Diyos. Hindi kayang arukin ng isip ng tao kung gaano ka-wonderful ang Diyos. No? And pag-usapan natin ang creation ng Diyos. Ito, pag-usapan lang natin, creation pa lang, hindi Diyos mismo. Okay? Itong universe, ito daw ay it consists of 2 trillion galaxies. According sa mga scientists, no, sa James Webb Telescope, no? 2 trillion galaxies. Kaya mo bang i-contain sa isip mo yan? Yung 2 trillion galaxies. At yung galaxies na yan, yung nakikita natin na twinkle, twinkle little star, yung mga iba pala dun galaxies na. Wow, dahil sa sobrang layo. And yung isang galaxy consists of 100 trillion stars. Yung malalaking galaxy. Kaya mo bang arukin yan? Gaano kalaki? No? And yung Milky Way galaxy, yung sa atin na galaxy, 400 billion stars. No? And pag isipin mo yan, maluloko ka kung gaano kalaki. And pinag-usapan pa lang natin, kapatid, is creation pa lang. Creation ng kanyang fingertips pa lang. Hindi pa Diyos. Alam mo yun, yung mga nag-aaral ng astronomy, mga scientists, no? Iba yung astrology, mga tarot cards yung astrology. Astronomy, pinag-aaralan nila about the outer space, no? And sila ay mga atheists, walang Diyos. At pag nag-aaral sila dyan, pinag-aaralan nila, sabi nila, ang conclusion nila is, there must be someone who created all these things. Yun ang conclusion nila. Kasi sobrang mamangha sila sa gawa of the universe. And hindi natin kayang arukin. Kung hindi natin kayang arukin itong gawa ng Diyos, how much more yung God mismo? Amen. Yun ang sinasabi ng Diyos. It is too wonderful for you to understand. No? So let's move on. Yan. In verse 29, Jacob said, "Please tell me your name." But why do you ask my name? And sabi, "It's too wonderful for you to understand." Ano ibig sabihin nun? Hindi mo na kailangan unawain ang lahat ng bagay. Yun ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. May mga katanungan na walang kasagutan in this life. At di mo na kailangan unawain, intindihin ang lahat ng bagay. Ako rin may katanungan sa Diyos, no? Pero
wala akong mahagilap na kasagutan. Halimbawa, ano kaya ang itsura ni Lord? Hindi mo naman masagot ngayon yan. Kaya sabi ko, anyway, someday Lord, I'm going to see you face to face. Amen ba yun? Amen. Sige po. Someday. Ano ba yung hindi natin maunawaan? Yung Trinity. Yung Trinity, ang daming nagtatalo, pero hindi mo na kailangan unawain yan. Sabi ng Panginoon, you just have to have this faith, not logical thinking. Saka na lang yung explanation, yung kasagutan. Mas importante yung aking pagpapala sa iyo. Why? It is a sign of my presence in your life. Ano ba yung mga pagpapala? Marami pagpapala ang Diyos sa atin na na-overlook natin. Halimbawa, may pagkain ka araw-araw. May lakas ka pa rin araw-araw. May hangin kang hininga araw-araw. May tubig kang iniinom araw-araw. Pero na-overlook natin yung mga maliliit na bagay. Why? Kasi nandyan lang naman. Pero pag tinitingnan mo ang lahat ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo mabilang yan. And sabi ng Diyos, that is enough. That is enough. That is enough of my love for you. It is a sign of my presence in your life. Mga pagpapalay niyan. Huwag mo nang intindihin ang mga lahat ng bagay-bagay. Kailangan mo lang manampalataya. At sabi dito, then he blessed him there. Alam niyo po, ano po ibig sabihin dito? Kasi si Jacob, meron na siya mga ari-arian, pinagpala na ng Diyos. Amen? Ano ba hininging, unless you bless me, sabi ni Jacob. Ano ba yung pagpapala nito? Ito po yung spiritual blessing. No? From Jacob to Israel. Merong transformation. And kapag may pagpapalang ganun, meron ng divine favor sa iyo. At sabi dito, then he blessed him there. At that moment, ano ibig sabihin nun? At the moment na-encounter mo ang Diyos. Na-encounter nyo ba ang Panginoong Hesus? Amen. The blessing is released. At that moment, si Jacob, na-encounter niya, yung blessing ng Diyos, ni-release na. Amen. Akala natin walang pagpapala sa atin ng Diyos. Pero nandun na yung protection ng Diyos sa bawat isa sa iyo. Kapag ikaw ay nasa Panginoong Hesus na, yung blessing ng Diyos na-release na sa iyo. You just have to claim it. No? What else? Let's move on. Yan. Paano nakuha ni Jacob ang blessing? Because of his persistence. No? In verse 26, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go. Hindi kita bibitawan, Panginoon. Hindi kita lulubayan unless you bless me. Hindi kita tatantanan, Panginoong Hesus. Ano ba ibig sabihin yan? Alam niyo po, pag ako nag-iisa, no, nag-iisip-isip ganyan, no, at namamangha ako, no, bakit ibinilang tayo na anak ng Diyos. No? Sabi ko, Lord, akin ka. Paulit-ulit kong sinasabi. Akin ka, akin ka, akin ka. And pag inuulit mong sasabihin niyo, mapapaiyak ka na lang. Nabanggit niyo na rin ba yung ganon? Akin ka. Ano mang mangyari Panginoon, akin ka. Kasi alam ko, sa buhay ko, magkakasala pa rin, magkabali-balentong pa rin ang buhay. Pero Lord, sabi ko, huwag pa akong bibitawan na ano mang mangyari. Basta aking ka. Aking ka. Persistent. No? In Luke chapter 18, verse 7, and will not God bring about justice for His chosen ones, who cry to Him day and night? Ano ba ibig sabihin niyan? Ito po yung persistent in prayer. Huwag kang titigil manalangin. Kahit sa pakiramdam mo, walang nangyayari. Kahit sa pakiramdam mo, hindi ka mahal ng Diyos. Kahit sa pakiramdam mo, hindi ka tinutugon ng Diyos.
And pakiramdam mo lang yun. At yun ang gustong-gusto ng kaaway. Matakot ka, mag-doubt sa Kanya. Pero binibigyan tayo ng clue, ng advice ng ating Panginoon. Kailangan mong manalangin. At yun ang ginawa ni Jacob. I will not let you go unless you bless me. Maging persistent. Maging persistent ka sa panalangin. Sabi nga, never stop praying. Pray without ceasing. And alam niyo po yung panalangin, kapag ang isang anak ng Diyos ay nananalangin. Sabi sa Bible, merong great effect ito. Powerful. Ang mga anak ng Diyos, binigyan ng privilege na manalangin. Hindi lahat ng tao may kakayahang manalangin. Pero ang mga anak ng Diyos, wow, panalangin daw ng mga anak ng Diyos, very powerful, very effective. And it is a privilege. Kailangan samantalahin natin yan. Hindi lahat ay binigyan ng pagkakataon na manalangin. Tayo yun, mga pinili ng Diyos, mga anak ng Diyos. Amen ba doon? Amen po. Sige, palakpakan natin, Panginoon. Wrestling for the blessing. Si Jacob, kapag struggle, natakot din. Pero mayroon siyang pinanghawakang promise ng Diyos. Kailangan mong panghawakan yun. Kailangan mong i-claim yun. Pwede mong i-quote yun. Yung pinanghawakan mong pangako ng Diyos, pwede mong ibalik sa Kanya. Spiritual transformation, of course, may kasamang pagsubok yan. May kasamang pain. Pero kailangan mong tanggapin mula sa iyong puso. Kailangan mong pagtiisan yan. Why? Merong purpose yan. To mold our character. No? At kapag nakita naman ng Diyos na okay na, na-mold na, no? Submissive ka na sa Kanyang will. No? Papakumbaba ka, the blessing will just follow. No? At paano natin makamtan yung blessing? You have to be persistent in praying. Huwag maghinawa. Amen ba doon? Amen. At kung ikaw yan, kapatid, no? Lord, parang di mo naman ako mahal. Parang di mo naman ako sinasagot. Tagal ko na mananalangin. Parang di ko maramdaman yung yakap mo, yung pag-ibig mo. Pwede bang itayo mo yan na tayo manalangin? Lahat tayo. Tayo ay magpakumbaba sa presensya ng Diyos. As the worship team sing the song. Ihanda natin ating puso. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh God, my rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Yes, Lord. Hallelujah. On your faithfulness. You are our faithful God, Lord. We believe that, oh God. We believe that you are our faithful God, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Lord God. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes, Lord. You are the same God. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi ka nagbabago, Lord. Ikaw yung Diyos doon, ngayon at magpakailalan. The same God. The same God. The God of love. Hindi ka nagbabago. Mahal mo ang iyong mga nilalang, O Diyos. You
are the God of love, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you. We worship you, Lord. We worship you, Father. Salamat. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagmamaling. Oh, Lord. We worship you, Father. We worship you, Father. Oh, Lord. Oh, Lord God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. 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 Hallelujah. Oh, Jesus. We love you, Jesus. You are our merciful God, compassionate and gracious God. Hallelujah. Slow to anger and abounding in love. You are our God, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Oh, Lord God. We believe that, Lord God. Mahal mo kami, Panginoon. And we believe that. Hallelujah. We claim all your promises, Panginoon, Lord, sa aming buhay. Oh, Lord God. Hallelujah. Tapat ka, O Diyos. Tapat ka. Oh, salamat sa pag-ibig mo, Diyos. Salamat, Lord. Maraming salamat. Hallelujah, Lord. Oh, Father God. Oh, Father God, hallelujah. In the name of our Lord Jesus Christ, we come before your holy throne, Father. Your throne of grace, Lord God. Lumalapit kami sa iyo, nagmamakaawa, O Diyos. Have mercy on us, Father. We are weak, Lord God. You know our weaknesses, Lord. We cannot do it alone, Father. Help us. Help us. In this life, Panginoon, Lord God. Help us in our spiritual journey, Lord God. We cannot do it alone, Lord. We need you, Father. We need you, Lord. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Bibigay sa amin ng kalakasan na tumutulong sa amin, Lord God. Lord, ikaw yung counselor namin. Ikaw yung tagapagtanggol namin, Panginoon, Lord God. Ikaw yung protector namin, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord God. Kapag kami ay nagdududa, merong doubt, Panginoon, Lord God, pumapasok sa amin na hindi mo kami mahal, Lord God. Na hindi ka tumutugon sa aming mga panalangin, Lord. Patawad, Lord. Patawad. Lord, protect us from the scheme of the enemy, Lord God. Yun ang ini-inject sa aming puso at isipan, Lord. Protect us. Protect your children, Father God. Protect your children, Lord. Sa mundong ito, Panginoon, Lord God, na polluted, Lord, protect us against the pollution of the world, Lord. Protect us, Father. And we believe that, Panginoon, Lord God. Ikaw ang nag-umpisa nito sa aming buhay. Ikaw ang magtatapos din, Panginoon. Sa tulong mo, Lord God, maging overcomer kami, Panginoon, Lord God. Maging victorious kami, Panginoon. Aasa lang kami sa iyo, Panginoong Yesus. Aasa lang kami sa iyong mga pangako. Ang dugo mo ang magpoprotekta sa amin, pati sa aming mga pamilya, Lord God. At sa buhay na ito, Lord God, pinapaubayan namin sa iyong mga kamay, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming pamilya, Panginoon, Lord. Lord, ingatan mo ang iyong mga anak. Patuloy mo kaming kahabagan.
Patuloy mo kaming kaawaan, O Diyos. Maawa ka sa amin, O Diyos. Maawa ka sa amin. Maawa ka, Lord. May mga struggles kami sa buhay, Lord. Pero we believe, Panginoon, binigyan mo na kami ng victory, Lord God. Why? Dahil kinuha mo na ang kaparusahan namin, Lord. Yung kaparusahan namin, kinuha mo na, Lord God. At binigyan mo na kami ng victory in life, Lord God. We thank you, Father. Thank you for that, Lord. Panghahawakan na lang namin ito, Panginoon, Lord. Till our last breath, Panginoon. Till our last breath, O God. Use us mightily for your glory alone, Lord God. And this all we pray in Jesus' name. Amen.